Hindi yan gusto ka. Hindi na po. Medyo umagal na po. Kakaiba. Countdown na po. Kaya medyo may iba po tayo ngayong paksa, no? Medyo ano tayo sa tipan. Nakita niyo naman yung sigulat doon. Yung ano ba ang kasalanan ni Ham? Kasi naging ito po ay debatable kahit sa mga theology. Ito po ay pinagtatalunan po. Sa aming pong end time message, ito rin ay issue rin. Sa kung tawagin namin, may level, no? Level po ng kanya-kanyang end time. At sa grupo namin, meron din kami katulad po ng kinikilala namin. Meron kami apostol na buhay noon na kinikilala in this guy is an American, si Brother Johnson. At meron pong isang Singaporean Chinese na kasama namin. Nagkaroon po ng issue tungkol sa ano ba ang naging kasalanan niya. So, matagal na panahon bago ko naintindihan niya. Gusto kong magbigay sa inyo ng konting background. Kasi last night, nanood po ako ng documentary film sa aking laptop na ang source ay galing sa kapatid. And then napanood ko po yung istorya na, ano po title na yung black na ginawang slave sila for 20 years. Ano yung title ng ay, yung ano? Ginawang need, ang tawag sa kanila is need, black men, African. Ginawang slave for 12 years. Isa po siyang professional na black. Anyway, kasi ako sa sila. Doon sa story nyo, to make short, parang halos gusto kong biyak sa awa kung nakita ko sa. And then, nagkakaroon ako ng question sa mind ko, bakit ang mga black people, may ganun tayong paningin sa kanila? Kayo, honestly, kapag nakakita kayong taong itim, no? Dito, African, at talagang pure African, no? Anong nasa isip niyo, di ba? Meron nakikitang parang hatod sa atin sa kanila. Parang tsura nila parang meron tayong nararamdaman na diskriminasyon sa kanila. Bagaman tayo hindi kasi itim, no? Pero brown tayo, hindi tayo black, brown. Anyway, nagtanong ko sa isip ko habang pinapanood ko po yun, hindi mo lang natapos ang binalik ko ba yung ano ba talaga ang naging cause bakit ganun ang trato ng buong mundo sa mga black American, black African. Ngayon, ang gusto kong kunin sa Genesis chapter 9, sinabi rito sa kwento na after the flood, sa verse 18, mapapansin natin na, and the sons of Noah, maganda sa Tagalog, pero wala sa Tagalog, kasi and the sons of Noah, may tatlong anak po si Noe, na umakyat po sa daong ng panahon yun, at nangyari po ay iligtas sila ng Diyos. 8 kaluluwa, kasama ng mga tayo. And then after ng flood, yung tatlong magkakapatid, anak ni Noe, na binanggit ang pangalan, si Shem, si Ham, sa verse 18, Genesis 9, verse 18, at si Japheth. Okay, mapapansin natin, the 3 sons of Noah went for the ark, Shem, Ham, and Japheth. At sinabi doon, sa isang anak niya na si Ham, and Ham is the father of Canaan. Binanggit po doon, specific na may siningit na isang pamilya. No? At ito po ay si Canaan, at sinabi, si Canaan, ang kanyang ama ay si Ham. Si Ham ay anak niya si Canaan. Okay, si Canaan po mga kapatid ko, i-trace po natin isa black na po siya. Okay. Now, pagdating po sa verse, sa chapter 9 verse 20, sa verse 9, and these are the 3 sons of Noah, and of this was the whole earth overspread. Verse 20, and Noah began to be
an husbandman and planted vineyard and he drank of the wine and was drunken, and he was uncovered with his tent. So, nangyari sa story ito na nung panahon na yon, ang naging gawain po ni Noe ay magtatanim ng ubas. At ang ubas doon ay nakakagawa ng alak. Sa madaling kwento, si Noah sa kanyang paggawa ng ubas ng alak, nalasing po siya. Nalasing siya. So, sa kanyang kalasingan, nangyari, sa verse 22, and Ham, inulit-ulit doon sa verse 22, and Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his brethren without. Okay. Sa verse 22, dito papasok, ano ba ang naging kasalanan talaga? Okay? Sa diskusyon ng ito, mga kapatid, ng napakaraming sa matagal na panahon, sa verse 22 ng 9:22, nang si Noah ay nalasing, pumasok po si Ham. At nakita ni Ham ang kahubaran ng kanyang ama. Now, hindi ito sa puntong yun, kundi ang tanong, ano ba ang nangyari? Anong naging kasalanan? Anong ginawa ni Ham sa kanyang ama? At sabi dito sa Bible, sa verse 22, and Canaan saw the nakedness of his father and told to his brethren without. So, matapos niyang makita yung itsura niya kanyang ama, sabi nga ng kahubaran, sabi nga sinabi niya ito sa kanyang dalawang kapatid na si Japhet at saka si Shem. Okay. Now, doon sa salitang the nakedness, ito po yung merong debate. Sabi po, sa lumang tipan, kapag kinuha mo ang ibig sabihin ng nakedness, isang paliwanag sa diskusyonan, ito po ay isang uri ng kasalanan may kinalaman sa pangangalan niya sa loob ng tahanan. Ibig sabihin, it is a sin of incest. Pag sinabing incest, halimbawa ang tatay sa anak. Or pwede rin mangyari na ang anak ay sa ina. Okay? Pag kulang tayo sa oras yung nakedness na yan, sa lumang tipan sa susunod, ipaglilingkod ko sa inyo, na isa sa kahulugan niyan ay hindi lang hubad na natanggalan ng damit. Kundi, merong something deeper meaning na si Noe ay hindi literal na hubad na kumbagay tinawan ng kanyang anak na si Ham. Kundi, merong isang malalim na pangyayari na si Ham ay may ginawang kasalanan sa kanyang ama. Yun ang ating tinutuklas. Ngayon, bakit binanggit sa verse 18? The Ham is the father of Canaan. Sa verse 22, inulit-ulit ng dalawang pagkakataon na si Ham ay anak niya si Canaan. Doon ay makakakita tayo, mga kapatid, ng clue na ang nakedness na nangyari sa panahon na yun between Ham and his father Noe ay may malalim na kahulugan. Okay? Okay, punta tayo. Now, so verse 23, and Shem Japhet took the garment and laid in one nila, tinakpan nila yung kanilang ama ng bubok. At patras sila, hindi sila tumingin. Kaya sa isang argumento ng isang kasamahan namin, na ang ibig sabihin ng nakedness ay literal na hubad si Noah. At yung kasalanan ni Ham sa isang other side, yung aming pinanggalingan na mga brothers namin sa Fatal Assembly, Jacksonites, ay disrespect. Ang nakedness dyan ay disrespect ang ginawa ni Ham. Ibig sabihin, yung dalawang kasing kapatid, hindi tulingin Bakit? Kasi hubad daw. So, yun ang arguments doon. Pero, ano ba talaga ang istorya ng Bible dito? Now, tuloy natin. Sa verse, nagtaon na natin yung verse 24, verse 23. And Noah awoke from his wine. Nang siya'y magising sa kanyang pagkalamok sa alak, he knew that his younger, nalaman niya na ang kanyang his younger son had done unto him. Wanag ang kanyang bunsong anak
na si Ham ay may ginawa sa kanya. Now in verse 25, and he said, sinabi ni Noah sa kanya, "Curse be Canaan! A servant of the servant shall be unto his brethren." Dito mga kapatid, makikita natin sakot. If you carefully study between verse 24 and verse 25, it's not the same time. Nang sabi dito sa verse 24, antimano, yun yung pangyayari. On that day, matapos na si Noah mahimasmasan sa kanyang kalasingan, napagtanto niya na may ginawa yung aking isang bunsong anak. Okay? Sa verse 24. Now, pagdating sa verse 25, sinumpa niya. Okay? Sinumpa niya si Canaan. Now, brothers and sisters, itong verse 24 and 25 ay malayong pakitang panahon. Okay? Now, kung malayong pakitang panahon, at ano ang ibig sabihin ng sinumpa ni Noe ang kanyang anak na si Canaan? Ibig sabihin, mga kapatid, ang naging sagot sa kasalanan ni Ham ay incest. Hindi lang siya hubad lamang na si Noe ay hubad. Incest. P. Dulo P. Kundi may ginawa si Ham sa asawa ni Noe na kanyang ina. Okay, asan ang sagot yan? Na yan ay incest. 2 times mentioned, Ham is the father of Canaan. 18 verse 18 and verse 22. Now, dito po. Ang sagot, sabi ko, verse 24, verse 25, may distance na panahon yan. Okay. Dito, yung actualization na nangyari, yung verse 25, ang curse. Okay. Paano natin sasagutin na kasalanan ni Ham ay incest? Look in verse 25. And he said, "Cursed be Canaan, a servant." Look, servant. Magiging a servant of the servant shall be unto his brethren. Nakuha niyo yung ibig sabihin ng brethren? Ano yung ibig sabihin ng brethren? Kapatid. Sino yung kapatid ni Canaan? Yung tatlo. Shem, Ham, and Japhet. Okay? Sabi sa kinukuha natin paliwanag, magiging alipin ka ng alipin ng kanyang mga kapatid. Paano nangyari na si Canaan ay kapatid ng tatlo? Ibig sabihin, ang kasalanan ni Ham, may ginawa siya sa kanyang ina. Sa verse 25 ng 24, nang ginawa ito ni Ham, nung kinurse si Canaan, ibig sabihin, lumalaki na siya ni si ano, ang pangalan ng Mrs. Moore. Nung lumalaki na ang tiyan at binigyan ng pangalan ng bata, sinumpa yun ni Noah. So, ang clue natin, mga kapatid, ay ang salitang, servant of the servant shall be unto his brethren. So, mas matimbang kung aalamin natin ang noong naging kasalanan ni Ham instead of disrespect. Kasi kita nyo, mga kapatid, short lang, 1 minute or 2 minutes kasi si Brother Francis alam. Kung ang ginawa ni Ham na kasalanan ay disrespect, no? Pinagtawanan niya yung kanyang amang nakahubad na aganon, na nakedness, yun ang kasalanan sa lunod sa Bible. Sabi ng Bible sa Ezekiel 18 verse 4, ang kasalanan ng anak ay hindi pwedeng ipataw sa ama. Tama ba yun? Diba? Kung wala namang kinalaman to sa kasalanan ng Ham, bakit sinumpa nyo rin? O, basahin natin ang Ezekiel. Konti lang, Ezekiel. Or, mababaw kung sasabihin natin na nakedness of his father.
Eh yung disrespect ng kasalanan niya, malalim. Kaya, ganun na lang itong mga black people, African, ang nangyari sa kanila, sa lahi ni Kanaan, African sila eh. Matindi. Ginawa silang slave. Sabi ko nga, ganun pa, matindi. Para naiintindihan ko na. Masaklap. Okay, basahin natin ang Ezekiel. Ezekiel 84. Saan mo nga doon? Di ba? 18 verse 4. Hindi ako nagkamali, 18 verse 4 ata yun. Hindi natin ang sabi. Behold, all souls are mine, as the souls of the Father, so also the souls of the Son is mine. The soul is sinned shall die, siguro sa verse 20 yun. Okay. The soul that sinneth shall die, the Son shall not bear iniquity. Ang kasalanan ng anak, the soul that sinneth shall die, the Son shall not bear. Ang kasalanan ay hindi pwedeng mamana ng, ang kasalanan ng ama hindi pwedeng imana ng kanyang anak. Oh, and the Son shall bear the iniquity of the Father. Neither shall the Father bear the iniquity of the Son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. So maliwanag na kapatid, balikan natin kay Noah, balikan natin ang kay Ham. Kung si Ham ang gumawa ng kasalanan, bakit sinumpa yung anak? Eh maliwanag sa Ezekiel na hindi pwedeng bitbitin ng anak ang kasalanan ng ama. So, maliwanag sa sagot dito mga kapatid, what is the sin of Ham? The sin of Ham is incest. Isang kasalanang pangangalunya sa sarili niyang ina. Na nagbunga ng kasalanan at yun ang sinumpa. Si Ham ay si Kanaan ay bunga ng produkto ng kasalanan sa pangangalunya. Mabigat na kasalanan. So dahil tapos na po ako, sa susunod paglilingkod ko mga kapatid, sa medyo mahaba. Brother Francis,